we are on the process of conducting overhaul sa nasunugan na area na to para lahat po ng mga baga na umaapoy pa, maaapula natin at mamamatay para wala na ring usok. Inabutan kanina ng UNTV News ang mga tauhan ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Council at Bureau of Fire Protection na nagsasagawa ng clearing at overhauling operations sa Cabildo Street, Barangay 655 sa Intramuros, Manila. Dito nangyari ang sunog kahapon ng hapon kung saan nasa 600 bahay ang natupok. Halos 7 oras pa ang lumipas bago tuluyang maapula ang apoy. Sa pangunguna ng BFP, tiniyak na lahat ng natitirang apoy o baga ay mapatay para sa kaligtasan ng mga nasunugan na bumalik para mga lakal na lamang. Nandito tayo ngayon mga kasangbahay sa lugar kung saan nangyari yung sunog kahapon. Kung makikita nyo, yung atin pong mga kababayan na biktima ng sunog ay ang ginagawa nila, ang tawag daw dyan ay naghahanap sila ng kalakal. Hinukay nila yung pwede pa nilang mapakinabangan tulad ng bakal, yero at iba pa na pwedeng maibenta kahit pa paano mayroon silang magagamit o kaunting kita habang sila ay naghihintay pa ng kanilang mapagsisimulan ulit ng kanilang hanap buhay. Mayroon kasi nawalan din ng hanap buhay. At the same time, yung kanila pong bahay ay nasunog. Kaya naman ang kanilang pag-asa ay mabigyan sila ng tulong kahit pa paano. Partikular mula po sa ating lokal na pamahalaan ng Maynila. Tansula ba ang pwedeng maibenta? Plastic. Bakal. Marami na kayong nakuha? Okay pa lang. Bakal-bakal. Para patimbang. Tanso sa bakal. Ang iba naman kahit hindi taga roon ay nakisali na rin sa pangungulekta ng pwedeng maibentang kalakal galing sa nasunog na mga bahay. Ay, hindi naman kayo kasama sa nasunugan? Hindi. Ano gagawin niyo dyan, ate? Benta. Ayon sa ilang residente na nakausap namin, umaasa silang may tutulong sa kanila bukod sa pamahalaang lokal ng Maynila bilang pang-umpisa muli. Sabi ni Mang Orlando, marami sa mga kapwa niya na sunugan ay wala namang kamag-anak na mauuwian. Kaya sa evacuation center muna sila pansamantalang manunuluyan. Sa pangangailangan naman po, marami po, katulad po ng mga damit, mga kumot, mga unan, mga pagkain, isa na po yun. Para po makapagsimula po uli ng maayos. Tiniyak naman ng barangay na may inisyal ng naiabot na ayuda ang Manila Local Government kagabi. Patuloy din ang kanilang pagbabantay sa mga residenteng nawalan ng tahanan upang masiguro na hindi mapababayaan ang kanilang mga pangangailangan. Samantala, nakakulong na ang lalaking sinasabing nagpasimula ng sunog sa lugar. Base sa inisyal na investigasyon, selos ang motibo nito sa kanyang ginawa. Labas-pasok sa kulungan to Dahil tirador ba, akyat bahay. Nakakulong siya, hiniwalayan siya ng asawa niya, kinausap siya sa cellphone. Tapos, nung lumaya siya nung nakarang gabi, mga alas 11, nakausap ko yung anak niya dito na lalaki. Ang sabi, gaganti talaga siya. At marami nakakita na talagang sinunog niya talaga yung galit niya. Nasa Gigselos. Nag-jealous po. Para nasira na po siya ng isip. Ang ginawa niya po, kumuha po siya ng 1 litrong gasolina. Tapos, kinalat niya po sa bahay. Tapos, sinindihan niya po. Nasampahan na ng kasong kriminal ang lalaki. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.